Magandang araw sa inyong lahat. Sa episode na ito ng ating True Crime Videos, ating pag-uusapan ang isang kaso na gumimbal sa buong Bangladesh at nagbigay daan sa isang malawakang kilusan para sa hustisya. Ito ang kaso ni Nusrat Jahan Rafi, isang dalagita na pinatay sa pamamagitan ng pagsunog sa katawan nito matapos labanan ang pang-aabuso at korupsyon sa kanilang madrasa o eskwelahan. Siya ay walang takot na humarap sa panganib, at sa kabila ng lahat, kanyang ipinaglaban ang kanyang dignidad at karapatan kahit buhay pa ang naging kapalit. Pero sino nga ba si Nusrat Jahan Rafi, at ano ang mga naging kaganapan kung bakit humantong sa malagim na kamatayan ng dalagita? Welcome para sa isa na namang kwentong kakaiba. Kung ikaw ay mahilig sa istorya ng krimen, mga kakaibang kaganapan, at mga kwentong hubuli sa iyong atensyon at imahinasyon, ang channel na ito ay para sa iyo. Para maging updated sa mga bagong istorya, please subscribe. Also, para mas lumawak pa ang maabot ng video na ito, please like, share, and comment. Si Nusrat Jahan Rafi ay ipinanganak noong 2001 sa isang maliit na bayan sa Feni, Bangladesh. Siya ay lumaki sa isang simpleng pamilya na may mataas na pagpapahalaga sa edukasyon. Kilala siya sa kanilang komunidad bilang isang mabait, masipag, at matalinong estudyante. Sa kabila ng kanilang limitadong yaman, ang pamilya ni Nusrat ay nagsikap upang mapag-aral siya sa isang magandang paaralan o madrasa. Mula pa ng pagkabata, si Nusrat ay may pangarap na maging isang guro. Siya ay naging aktibo sa kanilang paaralan, ang Sonagazi Islamia Senior Fazl Madrasa. Laging nangunguna sa klase ang dalaga. Ang kanyang mga guro at kaklase ay may mataas na respeto sa kanya dahil sa kanyang dedikasyon at sipag sa pag-aaral. Ngunit, lingid sa kaalaman ng karamihan, habang nasa madrasa ang dalaga ay nakakaranas na pala ito ng mga pang-aabuso. Ayon kay Nusrat, ang kanilang principal na si Siraj Uddula ay gumawa ng hindi kanais-nais na aksyon laban sa kanya. Siya ay biktima ng sexual harassment mula sa taong dapat sana ay nagtuturo at nagpoprotekta sa kanila. March 27, 2019, sa kabila ng takot at pangamba, nagdesisyon si Nusrat na hindi manahimik. Kasama ang kanyang pamilya, nagtungo siya sa himpilan ng pulisya upang maghain ng reklamo laban kay Siraj Uddula. Doon ay ikinwento niya ang lahat ng nangyari, mula sa mga abusive words hanggang sa mga hindi angkop na paghawak at awkward treatment sa kanya ng principal. Naging mahirap para kay Nusrat ang muling balikan ang mga masaklap na alaala, ngunit alam niyang kailangan niyang gawin ito para sa kanyang sarili at sa iba pang maaaring maging biktima. Ang kanilang pagpunta sa pulisya ay nagdulot ng malaking balita sa kanilang bayan. Maraming mga magulang at estudyante ang nagulat at nalungkot sa sinapit ni Nusrat. Ngunit sa kabila ng suporta ng ilan, may mga taong nagduda sa kanyang mga pahayag at nagtangkang sirain ang kanyang credibility. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling matatag si Nusrat. Samantala, dahil sa kasong isinampa ni Nusrat, ang principal na si Siraj Uddula ay agad namang inimbitahan sa kulungan at inaresto. 4 na araw matapos arestuhin si Siraj, March 31, pumunta ang kanyang mga kasamahan na sina Shahadat Hossain Shamim, Nuruddin, at ilan pang katao sa kulungan upang makita at kamustahin ito. Inutos ni Siraj sa kanila na pagbantaan at takutin ang pamilya ni Nusrat at gawin ang lahat para pilitin siyang bawiin ang kaso laban sa kanya. Mula dito, bumuo ang mga kasamahan ni Siraj ng isang komite o grupo upang palayain ito, kung saan sina Nuruddin at Shahadat ang naging convener at joint convener nito. Ang tungkulin ng komite ay gawin ang lahat ng kinakailangan upang mapalaya si Siraj. Si Maqsed Alam, isang konsehal ng Sonagazi Municipality at lokal na pinuno ng Awami League, ay nagbigay kay Shahadat ng 10,000 Bangladeshi taka o $86 para sa mga aktibidad ng komite. April 3, dahil hindi nagtagumpay sa pagpapababa ng kaso ni Nusrat, pumunta sina Shahadat, Nuruddin, ang guro ng madrasa na si Hafiz Abdul Qadir, at ilan pang miyembro ng komite upang makipagkita muli kay Siraj sa kulungan. Pinag-utos ni Siraj sa kanila na dagdagan ang pressure kay Nusrat at sa kanyang pamilya, at kung kinakailangan, patayin siya sa pamamagitan ng pagsindak sa kanya ng apoy, ayon sa pinuno ng PBI. Mula sa 10,000 Bangladeshi taka na ibinigay ni Maqsud,
ibinigay ni Shahadet ang ilang pera sa kanyang kamag-anak na si Kamroona Harmony upang bumili ng borkas. Pagkatapos nito, nagtipon si Shahadet at iba pang kasabwat ni Siraj noong April 4 at pinag-usapan ang plano upang patayin si Nusrat. Naroon din sina Nuruddin, Jabe, Jubair, Sultana Poppy, at Moni, kasama ang iba pa. Ayon sa plano, bumili si Shahadet ng 1 litrong kerosene mula sa isang tindahan bandang alas 5 ng hapon noong April 5 at dinala ito sa kanyang bahay habang nakalagay sa 2 itim na polybag. Kinabukasan, April 6, pumasok ang mga kasama ni Siraj na sina Shahadet, Nuruddin, at Kader, sa madrasa sa pagitan ng alas 7 at alas 8 ng umaga. Kumuha si Shahadet ng 1 baso mula sa opisina ng punong guro, at inilagay ito kasama ng 1 itim na plastic bag na puno ng kerosene, sa harap ng palikuran sa bubong ng cyclone shelter sa loob ng compound ng madrasa. Nagdala si Moni ng 3 borka at 4 na pares ng guantes at iniwan ang mga ito sa isang silid sa ikatlong palapag ng cyclone shelter. 2 pang mga akusado, sina Mohiuddin Shakil at Muhammad Shamim, ang nagbantay sa harap ng shelter upang walang makapasok sa gusali, ayon sa PBI. 4 pang mga akusado, sina Iftikharuddin Rana, Imran Hossein Mamun, Abdurrahim Sharif, at Kader, ang nagposisyon sa harap ng pangunahing gate ng madrasa upang matiyak na mga estudyante lamang ang makakapasok sa compound ng madrasa. Ang isa sa mga kasama ni Siraj, si Sonagazi Upazila Amawi League President Rahul Amin, ay inutusang makipag-usap sa pulis at magbantay sa sitwasyon sa labas ng madrasa. Pumasok sina Shahadet, Javed, at Jubair sa madrasa alas 9 ng umaga at nagsuot ng mga borka sa ikatlong palapag ng cyclone shelter. Samantala, tila isang ordinaryong araw para kay Nusrat ang araw na ito, ang araw ng kanyang alim exam. Habang naghahanda para sa kanyang exam, siya ay tinawag ng kapwa-estudyante na si Poppy at sinabihan na pumunta sa rooftop ng cyclone shelter ng kanilang madrasa dahil ang isa niyang kaibigan ay binubugbog. Bagaman nagtataka at may konting kaba, sinunod ni Nusrat ang utos. Nagmadaling iniwan ang gamit sa kanyang silid-aralan at nagtungo si Nusrat sa cyclone shelter. Sinundan ni Poppy si Nusrat at pinigilan ito sa ikalawang palapag. Hiningi ni Poppy kay Nusrat na iurong ang kaso laban kay Siraj, ngunit tumanggi si Nusrat. Habang umaakyat sina Nusrat at Poppy sa hagdanan papunta sa bubong, sina Shahadet, Jubair, Javed, at Moni, ay sumunod sa kanila mula sa ikatlong palapag. Pinagbantaan nila si Nusrat, hinihinging iurong ang kaso at pinapipirma sa isang blankong papel. Ngunit sa kabila ng matinding takot, nanindigan si Nusrat at tumanggi siyang bawiin ang kanyang reklamo. Pagdating ni Nusrat sa rooftop, siya ay muling hinarap ng mga naunang pumigil sa kanya na tila may hindi magandang balak. Dito na nagsimula ang kanyang kalbaryo. Ang mga salarin, na hindi nakayanan ng pagtanggi ni Nusrat, ay nagdesisyon na siya ay patahimikin sa pamamagitan ng isang malupit na paraan. Agad tinakpan ni Shahadet ang bibig ni Nusrat. Pinunit ni Javed at Jubair ang scarf ni Nusrat sa 2 piraso at iginapos ng mga ito ang mga paa at kamay ng dalaga. Kinuha ni Javed ang plastic bag na puno ng kerosene. Gamit ang dalang baso, ibinuhos nito ang kerosene kay Nusrat hanggang sa maubos ang laman ng bag. Napuno ng kerosene ang katawan ng dalaga mula ulo hanggang paa. Sa mga oras na yon, walang magawa si Nusrat kundi ang umiyak at humingi ng tulong, ngunit walang dumating na saklolo. Sa utos ni Shahadet, sinindihan ni Javed ang posporo at sinilaban si Nusrat. Agad na puno ng apoy ang katawan ng dalaga. Ilang segundo ang nakalipas, kanya-kanya namang nagsitakasan at nagtatakbo ang grupo ng mga kalalakihan. Habang iniwan ang nasusunog ang buong katawan ni Nusrat sa rooftop. Sa kabila ng matinding sakit at apoy na bumabalo sa kanyang katawan, nagawa pa rin ni Nusrat na tumakbo pababa mula sa rooftop. Sumigaw siya ng tulong habang tinatahak ang hagdan, at sa wakas ay natagpuan siya ng mga estudyante at guro na agad na tumulong upang patayin ang apoy sa kanyang katawan. Agad na dinala si Nusrat sa pinakamalapit na ospital sa Feni. Sa oras ng kanyang pagdating sa ospital, si Nusrat ay nasa kritikal na kalagayan. Halos ang kanyang buong katawan ay may matinding paso at sunog,
at siya ay nahihirapan sa paghinga dahil sa pagkakalanghap ng usok at init mula sa apoy. Dahil sa tindi ng kanyang kalagayan, nagdesisyon ang mga doktor na siya ay ilipat sa Dhaka Medical College Hospital sa Dhaka, kung saan mas kumpleto ang kagamitan at mas makakatulong sa kanyang pag-aalaga. Sa Dhaka Medical College Hospital, si Nusrat ay agad na nilapatan ng pangunang lunas. Ang mga doktor ay nagsikap na tanggalin ang mga nasunog na bahagi ng kanyang balat at bigyan siya ng mga gamot upang mabawasan ang kanyang sakit. Gayunpaman, ang kanyang mga paso ay napakalalim at malawak, na umabot sa higit 75% ng kanyang katawan. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, ang kanyang kalagayan ay patuloy na lumala. Habang siya ay nasa ospital, maraming tao ang dumalaw at nagpakita ng kanilang suporta. Ang kanyang pamilya, mga kaibigan, at mga taong nakisimpatya sa kanyang sinapit ay nagtipon upang magdasal. Ang kanyang kaso ay umabot na rin sa media, at ito ay naging sentro ng mga balita sa buong bansa. Maraming mamamayan ang nagpakita ng kanilang galit at pagkondena sa mga salarin at nagbigay diin sa pangangailangan ng hustisya para kay Nusrat. Sa kabila ng matinding sakit at paghihirap, nanatiling matatag si Nusrat. Ayon sa kanyang pamilya, bago siya tuluyang bawian ng buhay noong April 10, 2019. Nagawa pa niyang magsalita ng mga huling salita na naging inspirasyon para sa marami. Sinabi niya, laban hanggang sa huling hininga o fight till your last breath. Ang kanyang mga salitang ito ay naging simbolo ng kanyang tapang at determinasyon na lumaban para sa kanyang karapatan at laban sa pang-aabuso. Sa mga sumunod na buwan, matapos ang malagim na pagkamatay ni Nusrat Jahan Rafi, isang masusing imbestigasyon ang isinagawa upang mabigyan ng hustisya ang kanyang kaso. Ang pambansang atensyon na nakuha ng kaso ni Nusrat ay nag-udyok sa mga otoridad na kumilos agad upang tugisin ang mga may sala. Ang imbestigasyon ay pinangunahan ng Criminal Investigation Department ng Bangladesh Police. Habang iniimbestigahan, natuklasan ng mga otoridad na si Siraj Uddullah, ang principal ng Sonagazi Islamia Senior Fazl Madrasa, ang mastermind ng krimen. Ayon sa mga ebidensya at testimonya, si Siraj ay nag-utos sa kanyang mga taga-suporta at ilang estudyante na patahimikin si Nusrat upang mapigilan siyang ituloy ang kanyang reklamo ng sexual harassment laban sa kanya. Ang imbestigasyon ay nagresulta sa pag-aresto sa 16 na tao na kasabwat sa krimen, kabilang na ang mga estudyante, guro, at mga tauhan ng madrasa. Ayon sa mga ulat, si Siraj Uddullah ay nagplano ng pag-atake mula sa loob ng kulungan kung saan siya nakapiit dahil sa reklamo ni Nusrat. Ginamit niya ang kanyang impluwensya upang makuha ang suporta ng ilang mga tauhan ng madrasa at estudyante na naniniwala sa kanya. Sa araw ng pag-atake, ang mga kasabwat ni Siraj ay nagplanong dalhin si Nusrat sa rooftop ng madrasa kung saan siya pinilit na bawiin ang kanyang reklamo. Nang siya ay tumanggi, isinagawa na nila ang brutal na pag-atake. Sa mga korte, ang mga salarin ay naharap sa mabigat na mga paratang kabilang na ang premeditated murder, conspiracy, at obstruction of justice. Ang paglilitis ay naging mabilis dahil sa mataas na interes ng publiko at malakas na ebidensya laban sa mga akusado. Ang mga testimonya ng mga saksi, CCTV footage, at forensic evidence ay nagpatunay ng kanilang pagkakasala. Noong October 24, 2019, ang korte ay naglabas ng hatol sa kaso. 16 na tao, kabilang na si Siraj Uddullah, ang nahatulan ng kamatayan dahil sa kanilang pakikialam sa pagkamatay ni Nusrat Jahan Rafi. Ang hatol ay sinalubong ng masigabong suporta mula sa publiko at mga aktivista na nanawagan ng hustisya para kay Nusrat. Ang kaso ni Nusrat Jahan Rafi ay nagbigay liwanag sa malawakang problema ng pang-aabuso at korupsyon sa loob ng mga institusyong pang-edukasyon sa Bangladesh. Maraming kababaihan at mag-aaral ang nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita tungkol sa kanilang sariling mga karanasan ng pang-aabuso. Ang mga ito ay dati nang natatakot na magsalita dahil sa takot na hindi paniwalaan o dahil sa takot na gantihan sila ng kanilang mga inaakusahan. Ang kwento ni Nusrat ay naging inspirasyon para sa kanila upang lumaban at humingi ng hustisya. Ang mga protesta at rally na isinagawa sa iba't ibang bahagi ng Bangladesh ay nagbigay ng malakas na mensahe sa mga otoridad, na ang mga biktima ng pang-aabuso ay hindi dapat balewalain.
Ang mga aktivistang pangkababaihan at iba pang mga organisasyon ay nagsaanib puwersa upang maglunsad ng mga kampanya laban sa sexual harassment at upang suportahan ang mga biktima. Ang mga media outlets ay nagpatuloy sa pagbabalita tungkol sa kaso na nagdala ng mas mataas na kamalayan sa publiko tungkol sa issue. Ang pagkamatay ni Nusrat ay hindi nasayang dahil ito ay nag-udyok sa gobyerno ng Bangladesh na kumilos at magpatupad ng mas mahigpit na mga batas upang protektahan ang mga biktima ng pang-aabuso. Ang pagpapatibay ng mga batas, pagtatatag ng mga special tribunals, pagtatatag ng helpline, proteksyon sa mga magsusumbong hinggil sa pang-aabuso, at pagbuo ng mga educational programs ay ilan lamang sa mga hakbang na ginawa ng gobyerno upang matiyak na ang mga institusyong pang-edukasyon ay magiging ligtas para sa lahat ng estudyante. Ang kwentong ito ni Nusrat Jahan Rafi ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at nag-uudyok sa mga individual at mga organisasyon na magkaisa at lumaban sa anumang anyo ng pang-aabuso at karahasan sa lipunan. Ang paggunita kay Nusrat Jahan Rafi ay hindi lamang pagbibigay pugay sa kanyang kabayanihan, kundi isang paalala rin sa ating lahat na bawat isa ay may kakayahang maging boses ng pagbabago at katarungan. Sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagkakaisa, maaari nating makamit ang isang lipunan na may respeto, dignidad, at kalayaan para sa lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.